our YouTube channel. Today's vlog po ay aking ibabahagi ang mga hindi dapat ninyong gayahin na nagawa po namin sa pagpasok sa pag-alaga ng itik na naka-poultry, para wag na po ninyong tularan yung mga nagawa namin to avoid yung pagkalugi. Hindi ko naman sinasabi po na nalugi po kami dito sa pagpasok sa poultry, pero sa amin po kasi sanay na po yung tatay ko at alam na po yung pagpapatakbo o pag-aalaga ng itik, so no worries siya sa pagpasok dito. Pero ko ay baguhan, syempre nangangapa or inaaral mo pa lang yung pag-alaga ng itik, andun yung kakaba-kaba po tayo kung tama po ba yung ginagawa natin or mali na po yung ginagawa natin. Ibabahagi ko po sa inyo yung aming nagawa na hindi dapat ninyo tularan para ito ay inyong maagapan. Siyempre, sa akin po kasi napanood po ninyo yung mga vlog ko, at bakit kay Jenny Days Vlog ganito ang ginawa nila, ganito yung proseso nila. So kaya sinasabi ko po ito sa inyo ngayon para po alam din po ninyo na kung ikaw ay beginner, pwede mo po itong agapan at hindi mo na po siya magaya. Kasi syempre ito po ay isang negosyo at hindi po basta-basta pumasok sa negosyo, dahil ang isa po sa ating iniiwasan kapag pumasok po tayo sa pagninegosyo ay ang pagkalugi. Kaya habang maaga ay aking ibabahagi ang mga nagawa namin na na-share ko sa vlog na hindi dapat ninyo tularan. Ang una pong nagawa na mali, sabi kong mali, yung nag-start ka ng poultry na hindi po fully finish yung setup ng tulungan ng itik. So, yung sa part po kasi namin is matagal na po ang magulang po sa pag-aalaga ng itik, kaya para sa kanila hindi na po bago. Alam na po nilang tingnan yung sitwasyon ng itik. Pero kung ikaw ay baguhan, syempre hindi mo pa alam kung yung itik ay ganito, ganyan. Kaya ayun, ang pangalawa po namin na is yung itik ay ipinasok nila ng more than 6 months. So, nag-start po itong ikulong at pakainin ng feeds sa edad na 8 months na po yung itik. Ang maganda pong pagpasok sa kulungan ng itik ay yung nasa egg niya ay nasa 50, 100, kaka-umpisa pa lang mag-itlog para po mas mabilis at hindi po masira yung itlog nila. So, nung ipinasok po itong itik namin dito sa kulungan, ay nangingitlog po ito sa labas. Nakapagala po siya, nangingitlog po siya ng 200 itlog. At nung ipinasok nga nila, ay halos pawala na rin kasi ng pastulan dito. Pastulan ng itik at taniman na siya. So, no choice na po kami at wala po kaming malilipatan, dahil ang inaasahan po ng magulang ko na malilipatan ng itik dati ay hindi po nagkaroon ng tubig. So, para po ma-survive ang buhay ng mga itik at hindi po mamatay, ay sa pilitan po nilang ipinasok na ikulong at pinakain na po ng feeds para hindi po sila mamatay. So, kung ikaw ay papasok sa ganitong negosyo at bibili ka ng RTL o yung tinatawag nilang dumalaga na itik, ay go for 6 months. May umpisa na 50 or up, tapos ipasok mo na siya sa
poultry. Kasi ang edad 8 months na itik, ito po kasi ay matagal siya, kumbaga napaitlog siya ng edad 6 months, pero hindi po sumagat dahil nabitin po siya sa pastulan. Kaya nung ipinasok dito sa kulungan, marami pa rin po yung itlog na maliliit. So matagal siya namin napaitlog, nagkaroon na po ng edad. Although may konti ko. Pangatlo ay yung kapag ipapasok po natin sa poultry, kailangan talaga naka-fully set up po yung kulungan natin. Kasi ang laki po ng benefits ng pagkakaroon nila ng sapat na tubig. Dahil nung kami po ay nag-start kami dyan, isang mistake din po yon. Nag-start po kami dito maglagay ng tubig sa batya. Makikita nyo po sa mga previous na vlog ko na maglalagay ako ng tubig, painuman dun sa batya. So, hindi po sapat yung consumable water nila dun sa nilalagay namin sa batya dahil hindi po sila lahat pumupunta para uminom. So, yung paglalagay ng tubig sa batya, hindi lahat nakakainom. So, yung egg production ng itik natin ay hindi po siya nagbo-boom. So, stable lang siya sa mababa. Naging 50% lang po. So, ibig sabihin po noon, parang 50% lang po yung nasusustain yung water supply nila. Sabi nga ng ni Lolo Lucio nung makita yung setup ng poultry ni tatay. Kasi isa rin yun sa pinaka-advisor niya dahil matagal din si tata, si Lolo na nagpastol ng itik at meron din siyang kaunting poultry sa kanyang bahay. Sabi niya kay tatay ay kulang ang lagayan mo ng tubig. Hindi aangat ang itlog ng itik kung pinukulang sila sa iniinom na tubig. So, kung ako sa'yo, gumawa ka na ng lagayan mo ng tubig, isakripisyo mo na siyang gawan para makapangitlog sila ng maayos. So, tama nga naman si Lolo sa pagkakasabi niya na kulang yung lagayan ng tubig ng ating alagang itik. Balahibo. Kulang yung lagayan ng tubig ng alaga nating itik. So, nung na-provide po ni tatay yung lagayan ng tubig, ay nang pag-angat yung itlog ng itik natin. So, at kalipas ang ilang araw, nag-experiment naman itong si tatay ko. Yung drum na yon, yung dilaw, kung nakikita niyo yung dilaw na yan, yung tumutulo sa ulan, yung tubig ulan, isinalok niya yung drum sa tubig ulan. So, yun yung nagiging tubig na tumutulo dun sa lagayan ng tubig ng itik natin. So, ito yung naiinom ng itik ko. So, yun yung iniinom ng itik kapag umuulan, yung galing sa tubig ulan. So, ayun nga, bumaba po yung itlog ng alaga natin itik. So, ibinabahagi ko po ito sa inyo para ito po ay inyong maagapan. Tubig ulan po ay hindi pwedeng ipainom o mainom ng itik kung ito ay nakaset up ang itik natin na poultry. Okay lang po siya kapag ang alaga natin ay nakatagala, yung pinapastol po sa bukid. Pero kung hindi po ito ipinapastol sa bukid, huwag nyo na pong gagawin yung ganong setup. So, kung maglalagay po tayo ng tubigan ng itik, tas yung container natin, yung container po natin ay bukas at natutuloan ng ulan kapag umulan, lagyan po natin siya ng takip para hindi tubig ulan yung masahod niya. Ano po yung pwedeng maging resulta ng tubig ulan
sa alaga nating itik. So, yung naobserbahan ni Nanay Hasi, so, ang observation ni Nanay at napuna ko rin, yung itlog nagiging magaspang na kapag hihipuin mo talaga siya, kapag hihipuin mo yung itlog ng itik natin, yung pinaka-shell ng itlog po na madulas yung shell ng itlog ng itik natin, ay hindi po siya madulas. So, mayroon kang nakakapang magaspang sa itlog. At ganun na rin yung itlog ng itik natin ay unti-unti siyang bumabagsak. Kaya nung napuna ni Nanay na ganun nga yung resulta or reaction ng itik sa itlog nila, ay ang gram na yon nilagay na ni Nanay yung takip. Kasi tinitignan din ni Tatay kung magkakaroon ba talaga ng reaction. Kaya nung napuna nila na ganun nga at nagpapakain kami ng feeds, so hindi tayo makakabawi. Kaya ngayon may takip na po yung drum. Yung isa po nating drum na lagayan ng tubig nila ay nakasilong po siya. So kapag umulan, hindi po nabubuhusan ng ulan. Ayun, ito pa po yung isa naming kulang kami sa supply ng IPA. So, mahirap po kapag kulang sa supply ng IPA dahil ang IPA po ay binibili din po natin yan. Ang bili po nila sa IPA, depende po sa mahanapan nila. Pero ang hirap po kasi ngayon maghagilap ng IPA. So, minsan nakakabili sila ng 20 pesos per sack. Minsan nakakabili sila ng 1 peso and 70 cents per kilo. Ayun po. Pero mahirap kung humanap ng mabibilhan. Kaya ang outcome po ng kulungan ng itik ni Tatay ay laging basa dahil po sa dumi ng itik. So, minsan ang ginagawa niya every other day, dahil mabilis din pong dumami ang dumi nila every other day, yung basang-basa, dinadakot niya, masipag si Tatay. Dinako niya yung dumi at inilalagay po doon. Kapag umulan, nagiging fertilizer na rin siya ng palay. Magandang fertilizer ang dumi ng itik para sa pananim namin or para sa pananim natin. So, ay nagbabalak pasukin ang pag-alaga ng itik at ang kulungan mo ay katulad nung sa amin, lapag type. So, kailangan mo dito ng maraming supply ng IPA. So, before ka kailangan maikot mo na rin yung lugar ninyo kung saan ka po pwedeng makakuha ng IPA. Ito po tayo sa pagpapaligo ng itik. So, ang pagpapaligo ng itik ay ginagawa po ni Tatay kapag mainit lang po ang panahon. Kapag umuulan po, ay hindi po niya ito pinapaligo. Laking tulong po yung pagpapaligo ng itik ni Tatay sa kanila, lalo na kapag mainit ang panahon. Katulad kahapon, pinaligo ni Tatay ang mga itik na ito. At ngayon, kung mapapansin sa kanila ngayon ay konti po yung gumagano. Kapag mainit na mainit ang panahon, ang itik natin ay parang ganon po yung reaction nila, yung parang silang hinihingal kapag hindi sila naliligo. Sa ngayon po, ang itlog ng ating alagang itik ay nagre-recover muli dahil po sa pag-inom nila ng tubig ulan ay bumagsak. At ngayon po ay paangat na siya ulit. Nasa 70%. So, dati, pumupulot na po sila ng 750. So, nag-75% na po siya. At bumagsak po ulit siya ng 65% dahil sa pag-inom nila ng tubig ulan.
yung halos kada hapon ay umuulan po dito sa amin. Ang ginawa ni tatay ay yung drum na dilaw na yon ay sinalok niya sa tubig ulan. Kaya nung mga unang araw po ng pag-inom nila ay hindi po ito ramdam. Pero nung mga sumunod-sunod na araw ay dito na namin napuna na hindi ito nagdudulot ng maganda sa egg production po nila. Okay. Thank you for watching. At kung bago ka pa lamang po sa ating channel, ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, like, and share po. Mag-ingat po tayo palagi dahil sa panahon natin ngayon ay ang hirap po talaga magkasakit. Hanggang ngayon nga po ay medyo hindi pa po nawawala yung ubo natin. Kaya minsan-minsan ay umuubo pa tayo. Kaya ingatan po natin ang sarili natin. Huwag hayaang magkasakit. See you again on my next vlog. Bye!